Hello mga ka-legit Dabber Cats! Another updates ngayong araw po ng Miyerkules, November 2, 2023 kung saan ang lahat ay nakabakasyon. Meron pong usap-usapan ngayon sa social media kung bakit daw di umano naging ganito ang resulta. At ano nga ba ang magical thing na nangyari, no? But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Bago tayo magsimula sa ating mga updates ngayong araw, nais ko po muna magpasalamat sa lahat po ng mga legit viewers, subscribers, and legit Dabber Cats of course sa lagi nag-aabang at umaantabay sa lahat ng ating mga updates. Maraming salamat po sa inyong palagiang panonood at pagsubaybay. And of course, ngayong araw nga ng Miyerkules ay napanood na naman natin po ang EAT na kung saan ang episode na ito ay masasabi natin na very chill lang sila, no? Kahit ano pa pong nangyayari sa kapaligiran nila, marami na pong nagpo-post ng mga fake news about sa mga ratings at marami na rin mga nanggagaya, pero still, kung makikita natin, chill lang talaga ang EAT. And of course, syempre, kinaabangan din natin yung isa sa mga announcement na sinabi nga nitong si Lola Belen na paparating, no? Meron pong paparating this coming Saturday. Yan po yung aabangan natin kasi kinakapanabigan nga yung first ever birthday celebration po ni Miss Atasha Mulak dito po sa first ever noontime show na kanyang kung saan siya po ay starring. At talagang alam niyo po ngayon, grabe po. Talagang sobrang ingay po ng pangalan ni Atasha Mulak dito po sa social media at sa mundo po ng showbiz. Talagang kumbaga ang dami pong mga artist, yung mga young actors and mga artist na gusto pong makapareha si Atasha. Tuloy, yung ibang mga vlogs, yung mga ibang mga writers po, kino-compare tuloy yung popularity ni Atasha Mulak at ni Maine Mendoza, which is bagay na hindi talaga dapat i-compare because Maine Mendoza have their own galing. May sarili siyang talento, may sarili siyang style kung paano siya magpatawa, kung paano po niya pinapasaya ang mga legit Dabber Cats, which is very evident po yan sa napakaraming history na nagawa na po ni Miss Maine, no? Parang ang unfair lang sa pakiramdam sa pakiramdam ko as one of the fan of Miss Maine Mendoza na ikumpara siya kay Atasha na bago lang. And unfair din naman dito po sa pakiramdam din ni Miss Atasha, 'di ba? Nandun tayo sa kalagayan niya. Parang hindi po fair na ikumpara yung dalawang ito dahil magkaibang tao po sila. Pero isa sa pinakamasayang nakikita natin is for the how many days na rin po sila or how many weeks na magkakasama sila as an EAT girls, ay nakita natin super bond na po silang. Inaantay lang talaga natin yung magkaroon talaga ng bonding. Katulad po ng friendship na nangyari kay the 3Ms, diba? Si Maha, 4Ms pala, Maha, Miles, Maine, and si MJ Lastimosa. So this time, hintay natin yung bonding po kasama si Atasha, si Maine, si Miles, si Raisa, at si Miss Karen Aistrop. Ayun. So, masayang-masaya naman si Bossing kasi syempre nakita naman talaga natin na kahit marami pong mga balita, no, na nagkakalat ngayon na parang tila baga naglalabas, maging ang AGB Nielsen ay naglabas na rin po ng kanila pong rating, no, na nung October 30, 2023 ay lumabas po yung rating. Sabi po dyan na ang Eat Bulaga di umano ay umabot ng 4.4% at pumangalawa po yung Eat Show ay pumangalawa ang AGB Nielsen yan, pumangalawa ang EAT at kulelat naman ng It's Showtime. Na dahil po dito, marami po ang nagtaka kasi ang alam natin, ang Kantar Media lang po talaga ang naglalabas, ang tanging ahensya na naglalabas ng matataas na rating na nakukuha po ng generic Bulaga. And this time, very very credible na po itong AGB Nielsen Nutam ratings. They only got 3.8% tapos nanalo pa yung 4.4% na generic Bulaga. Tuloy, ayun, nagse-celebrate na naman sila for the dun po sa unang winnings po nila, which is hindi naman natin sila masisisi kasi syempre nga naman diba, parang, kumbaga, parang yun unusual thing yun. Pero alam niyo po ba, na while I was searching for the, reason, bakit nangyari yun? Kasi, diba, if you remember, October 30 is a holiday. Marami po talagang mga tao noon na busy.
at talagang nasa bakasyon, and at the same time sobrang busy po tong week na to, kahit sabihin na natin na vacation week ito, long vacation para sa lahat. And still nakita natin na mababa man sila sa rating sa Prey TV, pero lahat po ng mga episode nila last October 30, lahat ng mga platform like sa TVJ, sa Facebook, maging po sa dito sa TV5, sobrang tataas po ng views, which means hindi man po sila talagang ganong inabangan sa Prey TV ng live na pinapanood, pero lahat talaga ng mga hindi nakapanood is masasabi nating nag-abang naman online, which means hindi pa rin talo, 'di ba? Kahit sabihin natin lumamang sila ng ilang porsyento, pero means ano lang naman yan yung kumbaga parang pasulpot-sulpot lang Masasabi mo talagang legit kapag sunod-sunod na isang buwan na silang number 1. Doon na tayo talagang doon na talaga tayo medyo mag-question dito sa credibility na naglalabas ng mga Nutams ratings. But at the same time, ito lang po yung napansin ko sa kanila, 'di ba? Tayo pong mga viewers, tayo mga legit Davarcads, parang sobrang affected tayo, ba't nangyayari 'yun? Pero sila parang wala lang, 'di ba? Kasi para sa kanila, ano lang yan ratings lang yan. Ang nagmamatter po talaga is yung support na manggagaling mismo dun sa mga totoong nagmamahal sa kanila. At the same time, Diyos ko, sobrang yaman na po nila, hindi lang sa mga taong sumusuporta sa kanila, but still, dun po sa mga advertisers na talagang 100% ang trust na ibinibigay sa kanila. 'Di ba? So, yun po yung isa sa mga talagang isa sa mga nagpapa-inspire po sa kanila. Tingnan nyo po, for how many months na sila po'y umi-ere na sa TV5, never pa pong umabsent yan si Bossing. At saka si Boss Joey minsan umabsent na siya, tsaka si Tito Sen. Pero si Bossing hindi talaga as in. Kasi nga, love na love niya talaga ang show. Yun po yung isang bagay na talaga may kita natin na ano man yung rating na makuha nila, wala po sa kanila yun. Ang talagang naghahabol para sa rating na yan ay walang iba kundi ang tape. Sobrang affected po sila kasi alam nila doon nakasalalay yung trust na ibibigay sa kanila ng mga advertisers. Sabihin na natin na may pangalan sila sa industriya, nasa posisyon sila, but still, yung trust tsaka yung loyalty ng mga advertisers ay binibigay pa rin sa tamang tao, which is the EAT and the TVJ. At syempre, isa pa sa mga ebidensya na magpapatunay na talagang number 1 po in our own right, kahit ano pang rating na dumaan. For the longest time, for 44 years of existence, tanging ang TVJ lang po ang talagang nakapaglampaso, 'di ba, sa 19 na mga nagdaan na mga noontime show. Tanging sila lang talaga, they can stand alone. Talagang nangunguna sila at talagang sila lang talaga yung masasabing nasa historical. Kaya nga lahat ng mga materyales na nanggaling sa kanila, yung mga t-shirt, yung mga ibang mga things na nanggaling sa kanila, pinepresyohan kasi historical na kasi yung kanilang ginawa. So kayo po, ano pong masasabi ninyo patungkol dito? Comment down below. Salamat po sa panonood. Don't forget to like and subscribe for more updates.